Hello mga kanguso! Huy! Kanguso talaga, sorry naman. For today's very late upload video nga, samahan nyo akong i-celebrate yung ilang araw kong birthday celebration ng June. At malaman ang gender ng baby. Oh my God, excited ako! Simula pa lang ng video natin, thank you Lord agad sa blessing. Nauwi nga ako dito sa North Caloocan para sa schedule ng check-up ko. Dito ko balak manganak dahil nandito rin yung dating nagpaanak sa akin sa first baby ko na si Jongki ko. Yung first baby ko kasi is licensed midwife yung nagpaanak sa akin. So, dito na lang din ako sa second ko ngayon. Sa nakikita nyo naman, kinuhaan ako ng dugo ngayon dahil schedule ng laboratory ko today at magpapa-ultrasound din ako. Dadalhin ko nga to sa midwife na magpapaanak sa akin after ko makuha yung result. Ngayon ko nga din malalaman ang gender ni baby at ang sabi nga ay it's a baby boy. Nakuha ko na yung result kaya pupuntahan ko na si Daddy JL kung saan ko siya iniwan. At nag-aantay, sayang nga at hindi siya pwedeng pumasok sa loob. Ang saya-saya niyan dahil baby boy, akala ko nga baby girl natalo tuloy ako sa pustahan. Charing. Nandito na nga kami sa clinic nung midwife na magpapaanak sa akin. Chine-check naman ngayon kung normal yung pagtibok ng puso ni baby. Healthy at normal naman ang resulta ng check-up namin ni baby kaya sinamahan na namin si Daddy JL pumunta ng dentist para magpa-cleaning charot-charot pa. Pag uwi ko nga ay may konting salo-salo sa bahay para sa kaarawan ko. Hindi ko pa naman totally birthday ngayong araw. Pero dahil nandito na rin ako sa North Caloocan, i-advance na namin yung birthday celebration ko. Nag-effort pa nga sila mamang magluto at si Daddy JL naman ang bumili ng cake. Nag-iisa lang din yung bisita ko at ayan nga si Ate Baby. At yung ibang nakikita nyo ay hindi ko nga kilala. Uy, joke lang. Nanay, kapatid at pamangking ko yan. Yung iba kong mga kapatid hindi ko alam kung nasaan birthday ko. 33 years old na nga ang lola nyo, wala na sa kalendaryo. Hoy, natanda na nga ako talaga dahil sa bingguhan ko na lang makikita yung numero ng edad ko. Nauwi naman na kami ng Antipolo, kaya nga nagpunta na kami ng Tagaytay noong mga sumunod na araw. At hindi ko pa nga rin kaarawan ngayon. May sinadya lang din talaga kami dito sa Tagaytay at napakain na rin kami dito sa masarap na restaurant. Malapit na din naman daw yung kaarawan ko, kaya i-blow out na daw ako ni Daddy JL at ni Mamila. Salamat talaga sa Lord sa mga blessing at sa pagkain na namumutawi sa bibig ko ngayong buwan ng aking kaarawan. Kain mga ading! Mga ading, pauwi na talaga kami neto. Pero nadaanan namin tong Okada at hindi pa nga rin kami nakakapunta ni Jongki ko. At ang sabi, maganda nga daw dito panoorin yung dancing fountain. Kaya ang Mamila at Daddy JL ay dinala kami dito. Uy, makapagkasino nga. Tiyara, akala mo talaga marunong magkasino. Alaman natin yan mamaya. At pagpasok pa lang namin dito, ang social mga kaading, parang I'm not belong. Wow, ang ganda. Nag-ikot-ikot muna kami dahil alas 6 pa daw ng gabi. Magsisimula yung show sa dancing fountain. Buti na lang sa haba-haba ng mga mamahaling restaurant na nadaanan namin ay meron pala ditong Jollibee. Etong anak ko talaga si Jongki ko ay mukhang Jollibee. Gusto mo agad kumain? Kakakain lang natin. Grabe siya. Pero dahil alas 4 pa lang ng hapon at alas 6 pa nga yung inaantay naming mapanood na dancing fountain, ay naghanap nga muna kami ng matatambayan at pwede rin kainan ng merienda. Mga kaading, dahil first time ko nga dito sa Okada, ay ngayon lang din ako makakakita ng mga ganitong kainan. Hindi ko alam na may mga ganito palang pangalan ng kainan dito. Kaya magtitingin-tingin muna tayo ng kainan na syempre dapat afford natin. Pero tingin ko mukhang one day millionaire na naman tong si Daddy JL. Kakainan niya yung gusto niyang kainan kahit magkano pa yan. Pero syempre supportive naman ako dyan kasi pagkain yan It's a one day experience lang nga, sabi nga nila. At least sa pagkain mauubos ang pera mo, hindi sa kung saan-saan. Kaya nga tayo nagtatrabaho at kumikita ng pera para makakain, 'di ba? At paminsan-minsan kailangan mo rin i-spoiled ang sarili mo at ang pamilya mo. Basta wag mong kakalimutan, basta pagkain, go for it. For the go lang palagi, lagi nga sinasabi ni Kamangyan. At eto na nga, nakapili na ang Daddy JL ng kakainan. Dahil nga busog pa rin naman kami at kagagaling lang din namin ng Tagaytay, ang dami nga namin nakain doon. Merienda lang ang hanap namin. So, burger and fries lang. Magna-nachos din kami at umorder rin kami ng pasta.
Dalawang klase ng pasta, carbonara at spaghetti. Hindi ko alam kung spaghetti ba tawag doon, pero ayun na yun, spaghetti. Ayan nga, yung nachos nila, mukhang masarap. Pero in fairness, masarap talaga yan. Oh, at ayan nga yung baconator nila na may kasamang french fries. O tara mga kaading, kain ulit. Paktay ka diya, bundat na naman si Buntis, mga kaading. Usapan nga namin ni Daddy JL ay magpapapayat hanggang sa nabuntis nga ako. At ayan ang Daddy JL nyo, sumasabay na rin sa mga cravings ko. Hala, bala ka dyan. Pero kahit tumaba ka, love pa rin kita. Uy, ang harot mo naman, kaading. O sige Lafang, nang mapalitan ka ni Daddy JL dahil sa katabaan mo. Uy, ayaw pa rin talaga tumigil. Ang takaw, tapos na akong kumain, kaading. At dahil nandito na din ako sa Okada, kaya magta-try na rin ako mag-casino. Uy, casino, taray. Binigyan ako ni Daddy JL ng puhunan na 200 pesos. Meron nga akong mentor dito at naglalakad-lakad kami. At makalipas nga ang ilang oras lang, ay eto, yung 200 ko naging 700. Kung lumago na nga ng 500 ay hindi na ako naglaro, kinuha ko na kagad, sayang ang pera. At ito na nga ang pinaka-inaantay namin, kaya naman talaga kami nagpunta dito para maiparanas nga sa amin ni Jong Kiko at mapanood namin. Mga kaading, etong napakagandang dancing fountain, dito lang yan sa Okada. Kung mapapadaan nga kayo dito sa may Okada, Manila, pwede kayong pumasok dito ng libre. Pwede kayong mamasyal ng buong pamilya, lalo na yung mga anak nyo, pwede nyo ipakita sa kanila to. Yung mga kainan na nakita natin kanina sa loob, after nyo mamasyal dito sa loob ng Okada at maipanood sa mga bata yung dancing fountain, ay pwede kayong kumain dun sa mga kainan. Ang daming pagpipilian at may Jollibee nga dun. Anong oras na din at nakapamasyal na rin naman kami sa loob ng Okada, ay pauwi na nga kami. Balikan kita talaga. Ang sarap pala maglaro doon sa loob ng casino. Uy, charot-charot lang, baka malulong pa ako. At ito na nga, dumating na ang mismong araw ng aking kaarawan. Ilang araw din yung handaan, botsyog na ako. Hindi naman babae si Daddy JL, ng mismong kaarawan ko wala man lang ako maihanda. Kaya naman tinanong ako ni Daddy JL kung ano daw gusto kong handa ngayong mismong kaarawan ko. Sabi ko, sige Daddy, kung mapilit ka talaga, handaan mo ako. Sige na nga, oy. Kaya ayan, nag-request ako ng kontis, yung Mango Bravo. Favorite ko yan eh. Tapos napadaan kami dito sa may Karamiya. Grabe, natulala ako. Ang mahal naman pala ng mga ito. Pangmanyaman, social climber. Pero dahil birthday ko naman daw, sige, titikim ako. Pero kasi labag talaga sa loob ko eh. Grabe yung presyo. Pero salamat na rin Daddy JL. Grabe, spoiled na spoiled ako sa'yo. Baka ngayon lang ako spoiled sa'yo. Buntis ako ha. Dapat lagi ako spoiled sa'yo ha. Dapat laging ganito. Char ang arte. Tama na nga yung kaartihan. Baka mabawi pa eh. Pauwi na nga kami niyan. Kain na mga kaading. Bago ang lahat mga kaading, nagpapasalamat ako sa Lord dahil binigyan niya ako ng napakadaming blessing. Siyempre, blessing sa pamilya at marami nagmamahal sa akin. At andyan din yung isa pang blessing dahil magiging mami na ulit ako. Sa maraming unexpected blessing na binibigay sa atin ni Lord. Pinagpapasalamat ko rin yung mga pagsubok na ibinibigay niyo sa amin na nakakayanan namin. Hindi na pagyaman ang hiling ko, peace of mind na lang at maging kontento sa buhay ko kung anong meron ako. Maraming salamat sa panonood niyo hanggang dulo.